Mabuhay at magandang araw! Ang Daily Toolbox topic natin ngayon ay may kinalaman sa fire safety. Ito ay naglalaman ng buwanang inspeksyon ng fire extinguisher at ang kahalagahan, pamamaraan at karaniwang issue at rekomendang gagawin. Magsimula na tayo. Ano ang fire extinguisher inspection? Isinasagawa ang inspeksyon ng fire extinguisher upang suriin ang kondisyon nito. Ang sinanay na may responsibilidad at tinalaga na tumatanggap ng video na ito ay nagsasagawa ng buwanang inspeksyon ng pamatay ng sunog bilang bahagi ng pangkalahatang diskarte sa kaligtasan ng sunog. Ang maliliit na apoy ay maagang naapula ng mga empleyado gamit ang fire extinguisher. Ang isang hindi gumaganang fire extinguisher ay maaaring maglagay ng hindi mabilang na buhay sa panganib. Ang sinanay na may responsibilidad at itinalaga ay nagsasagawa ng mga regular na inspeksyon ng fire extinguisher at nagpapanatili ng up-to-date na mga record upang mapanatiling ligtas ang mga gusali sa anumang panganib sa sunog. Napakahalaga na alam ng lahat kung paano mahusay na magsagawa ng inspeksyon ng fire extinguisher, alam ang mga pinakakaraniwang isyu na natukoy sa panahon ng inspeksyon, at alam kung paano tumugon ng naaayon. Kahalagahan ng mga tag ng inspeksyon. Ang paglalagay ng label sa mga fire extinguisher ay kinakailangan. Ang pagtatala ng mga inspeksyon ng fire extinguisher ay ginagawa sa pamamagitan ng tag. Bukod sa pagsunod sa safety, titiyakin nito na ang mga inspeksyon ng fire extinguisher ay patuloy na isinasagawa ng mga empleyado. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng mga record ng mga inspeksyon na ito ay magiging kapaki-pakinabang kung sakaling titingnan ng isang panlabas na inspector ang pagsunod sa lugar ng trabaho patungkol sa mga pamatay ng apoy. Gaano kadalas kailangang suriin ang mga pamatay ng sunog? Bilang isang pagsusumikap sa pag-iwas sa sunog, kailangang suriin ang mga pamatay ng apoy sa paunang pag-install at bawat buwan pagkatapos noon. Ang dalas ng inspeksyon ng fire extinguisher ay maaaring iakma ayon sa kapaligiran nito. Halimbawa, dapat na magsagawa ng mas madalas na inspeksyon kung ang lugar kung saan ito nakaimbak ay madaling mag-alaw, kalawang, at iba pang elemento na maaaring makapinsala sa extinguisher. Ang buwanang inspeksyon ng fire extinguisher ay dapat na itala ng hindi bababa sa 12 buwan. Ang impormasyon tulad ng buwan at taon ng inspeksyon at ang taong nagsagawa nito ay dapat itala sa isang label. Paano magsagawa ng inspeksyon ng fire extinguisher? Maraming bagay ang dapat isaalang-alang pagdating sa pagtiyak na ang mga fire extinguisher ay nasa kanilang mga lugar at maaaring magamit ng kasing epektibo hanggat kinakailangan sa panahon ng mga emerhensya. Una, dahil iba't ibang uri ng mga pamatay ang ginagamit upang tumugon sa iba't ibang uri ng sunog, iposisyon ng mga ito batay sa klase ng sunog na posibleng mangyari sa lugar. Maaaring ang mga ito ay ordinaryong sunog, sunog sa kuryente, o sunog ng grasa, bukod sa iba pa. At pagkatapos ay kapag nagsasagawa ng buwanang inspeksyon ng fire extinguisher, mahalagang sundin ang 4 na pangunahing hakbang na ito. Una, suriin kung may nakaharang. Una, pumunta sa fire extinguisher para tingnan ang visibility at accessibility nito. Tukuyin kung mayroong fire extinguisher sa lugar at tandaan kung ito ay madaling makita, lalo na sa mga lugar na sobrang nasusunog. Hindi ito dapat harangan ng anumang kagamitan o iba pang bagay na magpapahirap sa pag-access sa panahon ng emergency. Ang mga portable fire extinguisher maliban sa mga uri na may gulong ay dapat ding isecure sa isang partikular na lokasyon. Pangalawa, suriin ang pisikal na estado. Susunod, kunin ang fire extinguisher upang masusing suriin kung may label, pangkalahatang kondisyon, at mga pisikal na depekto. Hanapin ang serial number ng fire extinguisher, at tingnan kung nababasa ang label ng fire extinguisher. Suriin kung ang silindro at iba pang panlabas na bahagi ng metal ay walang kaagnasan, dents, at iba pang mga palatandaan ng pinsala. Suriin ang koneksyon sa pagitan ng hose at silindro ay ligtas. Suriin kung may mga bitak sa hose o tumagas sa nozzle. Suriin kung ang lock ang pin ay dumadaan sa mga butas ng discharge lever at handle at kung ang pin ay na-secure ng maayos ng seal. Nilalock ng pin ang discharge lever at pinipigilan itong aksidenteng ma-discharge. Pangatlo, suriin ang pressure gauge. Suriin kung nasaan ang gauge needle. Ang isang karayom sa loob ng berdeng zone ay mabuti. Ang isang karayom sa kaliwang pulang sona ay nangangahulugan na ang pamatay ng apoy ay kulang sa charge at ginagarantiyahan ang muling pagkarga, habang ang isang karayom sa kanang pulang sona ay nagpapahiwatig ng panganib na ma-overcharge. Pang-4, pansinin ang tag ng inspeksyon at rekomendasyon.
Tandaan kung may available na tag ng inspection. Dapat ipahiwatig ng tag na regular na sinusuri ang isang pamatay ng apoy gaya ng fire extinguisher. Kapag tapos na sa inspection, ibuod ang mga obserbasyon, plano ng aksyon. Tiyaking mag-sign off sa tag ng inspection ng fire extinguisher kasama ang iyong pangalan, pirma at petsa ng inspection. Mga karaniwang issue na natukoy sa panahon ng inspection ng fire extinguisher at ano ang dapat gawin. Bagamat mahalagang malaman kung paano tukuyin ang isang gumaganang fire extinguisher, mahalaga din na magkaroon ng kamalayan sa mga karaniwang issue na lumalabas at kung paano tumugon. Issue: kapag ang isang fire extinguisher ay naharangan, ito ay maaaring mangangahulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Bigyang pansin ang mga pagkakataon kung saan ang isang portable na pamatay ng apoy ay maaaring nasa likod ng mga kasangkapan, kagamitan sa opisina, at mga pinto, o nakatago sa ilalim ng mga mesa ng opisina at mga kabinet ng lababo. Aksyon: dapat mong alisin agad ang mga sagabal, o iposisyon ang fire extinguisher. Siguraduhing madali itong makita ng lahat. Ilagay ito sa isang natural na daanan, tulad ng isang pasilyo o isang pasukan, labas. Ipaskil ito sa ilalim ng malinaw na signage ng fire extinguisher. May mga dents at o kalawang ang silindro. Issue: dahil madalas na hindi ginagamit ang mga fire extinguisher, maaari itong makaranas ng pisikal na pagkasira dahil sa galaw sa kapaligiran, patuloy na paglilipat, o hindi sinasadyang mga UP. Ang mga pisikal na depekto ay maaaring humantong sa malfunction o mapanganib na mga pagsabog. Aksyon: ipasa kaagad ang silindro sa tagagawa, maintenance, para palitan. Ang pamatay ng apoy ay na-overcharge o kulang timbang. Issue: ang isang extinguisher na may tamang timbang ay magkakaroon ng sapat na bilis upang sumirit ang kemikal na 10 hanggang 20 talampakan. Ang isang overcharged na pamatay ng apoy ay maaaring magdulot ng pagtagas o mas masahol pa, isang pagsabog ng silindro. Ang isang undercharged ay maaaring maging parehong mapanganib at hindi mapatay ang apoy. Aksyon: kaagad na ipasa ang silindro sa tagagawa para sa pagpapalit, recharge. Nawawala, nasira na selyo ang locking pin. Issue: maaaring mawala ang mga locking pin at seal kapag hindi pa napalitan ang mga ito pagkatapos ng mga pagsasanay, na-tamper, o hindi na-install sa simula pa lang. Ang dalawang ito ay dapat palaging magkasama habang pinipigilan nila ang hindi sinasadyang pagpindot sa pingga at paglabas ng mga nilalaman ng fire extinguisher. Aksyon: kaagad na ipasa ang silindro sa tagagawa para sa pagpapalit. Eto may malamang nagamit na. Ang fire extinguisher ay hindi nakataas mula sa sahig. Issue: ang isang fire extinguisher na direkta sa sahig ay maaaring maging sanhi ng aksidenteng mabangga ito ng iba, na maaaring magdulot ng mga dents sa katawan. Ang pagbabago ng temperatura ng sahig ay maaari ring direktang makaapekto sa fire extinguisher, na maaaring magdulot ng pagbabago sa presyon. Aksyon: depende sa laki ng silindro. Ang karaniwang kasanayan ay i-mount ito sa pamamagitan ng mga metal bracket sa isang pader, 3.5 hanggang 5 talampakan sa itaas mula sa sahig. Bilang kahalili, maaari mo ring gamitin ang mga bakal na fire extinguisher stand. Hindi pag-alog ng dry chemical fire extinguisher sa araw ng inspection. Tandaan, kung mayroon kang isang dry chemical fire extinguisher, ang pag-alog nito minsan sa isang buwan ay makatutulong na maiwasan ang mga kemikal na mamuo o maging solido sa ilalim ng tangke. Gayon din, inirerekomenda ng ilang mga tagagawa na kalugan ng iyong mga dry chemical extinguisher isang beses sa isang buwan upang maiwasan ang pag-aayos, pag-impake ng pulbos. Kami sa Daily Toolbox ay nagbibigay lamang ng pangkalahatang kaalaman tungkol sa fire extinguisher monthly inspection. Pinapayuhan na angkop ito sa iilang lugar na inyong ginagalawan pero hindi lahat. Kaya sumang-yuni sa hazard identification and risk assessment ng inyong safety officer ng kumpanya na maaring ma-strike to ang pangangailangan. Salamat!